Ang sana'y paghahain lang ng search warrant ng mga pulis biglang naging rescue operations. Yan ay matapos matrap sa loob ng chimney ang isang lalaki sa Amerika. Sinira ng motoridad ang pader para tulungan siyang mailabas. Pero matapos siyang dalhin sa ospital, inaresto rin siya kalaunan. Himala kong ituring ni Mary Jane Veloso ang kanyang napipintong pag-uwi dito sa Pilipinas. At bago yan, tutulak pa Indonesia ang kanyang mga magulang at anak para muli siyang magkita matapos ang 14 na taon. Nakatutok si Bon Aquino. Dumating na ang hinihintay na araw ng pamilya ni Mary Jane Veloso. Abala sila sa paghahanda ng kanilang mga gamit. Dahil ilang oras na lang, babiyahin na sila patungong Indonesia para sa napipinto nilang reunion. Sa tagal po ng panahon, ito na po yung yung palagi niyo po sinasabi sa akin na magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Hindi po ako nakatulog kagabi dahil po iniisip ko po yun. Sana po kasabay na po namin siyang pupunta din. Bukas babiyahin na patungong Indonesia ang mga magulang ni Mary Jane, ang kanyang 2 anak at 2 abogado para bisitahin siya hanggang December 18. Makakasama rin nila ang ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs at chairperson ng grupong migrante. Para mapasalamatan yung mga suporta ni Mary Jane, lahat-lahat na sumuporta sa kanya doon at saka itong presidente doon na hihingi kami ng salamat sa kanya. Ibinilin daw sa kanila ni Mary Jane na magdala ng pastillas para ipamigay sa kanyang mga kaibigan sa kulungan. Nirequest din niyang pagandahin ang kwarto niya sa Nueva Ecija. Sa ulat ng Agence France Press, posibleng sa December 20 pauwiin si Mary Jane, ayon sa Indonesia's Senior Law and Human Rights Minister. Ayon sa abogado ni Mary Jane, mainam nang makabisita bago siya makauwi para maipaliwanag ang mga dapat asahan at ang implikasyon ng kanyang pag-uwi sa kasong isinampa laban sa kanyang recruiter. Pag-uwi raw ni Mary Jane sa Pilipinas, haharap siya sa korte. Nalalabi na lang na ebidensya ay yung testimonya niya kasi siya po yung nagre-reklamo doon laban sa illegal recruiter. Sa Quezon City, isang Send-Off Solidarity Program ang isinagawa ng grupong migrante para ipanawagan ang pagbibigay ng clemency kay Mary Jane. Masaya-masaya po ako dahil hanggang ngayon nandiyan ang mga migrante, talagang todo ang suporta nila sa amin. Sa mga bagong larawan ni Mary Jane na kinuna ng interviewin siya ng Agence France Press, bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Sabi raw ni Mary Jane, isang himala ang napipinto niyang pag-uwi sa Pilipinas. Dininig daw ng Diyos ang kanyang laging dasal na makauwi na siya. Kailangan daw niyang ihanda ang kanyang isip para harapin ang lahat. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Puno ng kulay at saya. Yan ang Paskong Tatak Pinoy. Pero may ilang kababayan natin na tila hindi raw ramdam ang diwa ng Pasko dahil meron silang mga namimiss. Tinutukan yan ni Nico Wahe. Ngayong year 2024, ramdam pa ba ng mga Pinoy ang Pasko? For me, hindi na po. Oo naman, kahit mahirap. Oo naman po, pero hindi na po talaga katulad ng dati. Sa mga nakausap namin, medyo mas maraming nagsasabing hindi na gaanong nararamdaman ang Pasko. Ang dahilan daw kadalasan, marami silang hindi na nagagawa o hindi nakakasama tuwing Pasko. Ang single parent na si Mary Joy, is na raw ang bonding nila ng anak na nasa Zamboanga del Sur, na ilang Pasko na niyang hindi nakakasama. Naliligo kami, nagpe-picnic kami ng anak ko, ngayon di ko na magawa. Tinanong ko siya anong gusto niyang gift. Sabi niya, uwi ka lang mama, okay na yun. Si Jojo naman, nagpapasalamat na nariyan ang mga anak, nagpapaalala na ang Pasko ay para talaga sa mga bata. Kung anong na-experience ko nung kabataan ko, gusto ko rin ma-experience sa mga anak ko para hindi na mawala sa kanila yung puso ng Pasko, yung diwa ng Pasko. Sa tingin nga ni Jojo, posibleng hindi nagbago ang feels ng Pasko, kundi nagbago lang ang ating mga prioridad at responsibilidad. Yan din mismo ang sinabi ng isang psychologist. So madami na tayong responsibilities, madali tayong ma-stress, madami na rin tayong pinagdaanan. And actually, those experiences, it affects how we see the world, how we celebrate wonderful occasions like Christmas. Isa pang dahilan, tila mas marami tayong expectations. May kinalaman din daw dyan ang ating kabataan.
Nung mga bata tayo, parang pag sinabing Pasko, it's so magical. Pero as adults, we now know the difference between what reality is and fantasy. We even try to replicate that feeling of happiness. So we continue having yung mga Christmas parties, exchange gifts. Pero paano nga ba natin mafe-feel ang Christmas spirit sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan? Siguro the secret is let's not forget the child in us. As grown-ups, nalilimutan natin yung puso ng pagiging bata. Let's keep that in our heart, the child in us. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.